Nako nga, ito na yata ang pinakamalas na araw na nangyari sa buong buhay ko. Bago pa ang araw na ito mga kabaka, ay naghanap kasi ako sa online ng training school na accredited ng TESDA para sa skill ni Mrs. Yun nga, nakita ko itong May Kabi Training Center na nakabase sa Pagsanghan, Laguna. May mga contact number naman siya sa online. Ang kaso nito, nagte-text ka, walang nagre-reply. Tinatawagan mo, nagri-ring, wala namang sumasagot. At dahil nga kailangan na, at dahil din wala kaming makausap online, ay nagpasya kaming personal na lang itong puntahan. Dito na nga nagumpisa ang kwento, sang mainit at maalinsangang araw. Kita nyo naman ang laki ng pamaypay ni tatay. Mag-aalas 10 na rin naman ang araw na ito, kaya ramdam na rin namin ang init ng panahon. Masyadong malakas mag-sound si Manong driver. Malakas talaga, hindi kami makapag-usap. Pero hindi na ako nagreklamo kay Manong driver. At okay naman yung mga pinatutugtog niya, ay kagaganda naman eh. Ayan nga oh, napapasabay na ako, nauga-uga pa ang ulo. Aba, ay may pagpikit pa yan. Pagkaganitong ang nasakyan mo'y ordinary na bus, tapos ang driver ay kala mo'y operator ng Chubibo at napadaan ka sa pasigsag-sigsag. Nako, siguradong paikisigis ka pagbaba. Malas lang. Pambihirang yan. Sa lakas magpatugtog ni Manong driver, abay may tumutugtog pa sa tenga ko eh. Aba, ay napitik-pitik pa nga ang ulo oh. Tapos mamaya na-realize ko, abay nakababa na pala ako ng bus. Akala ko ay nakasakay pa ako eh. Walan dyo yan, nabingi yata ako ah. Malas naman. 12:30 na nung makarating kami dito, tanghaling tapat at napakainit ng araw na ito. Nakita naman agad namin yung lugar at nakausap namin yung mga tao na nandun. Kaso malas talaga dahil matagal na palang sarado ang training center nila. Nung marinig ko yung sinabi nilang yan, naku biglang nanginig ang katawan ko. Hindi ko lang malaman kung sa gutom yun o dahil sa sobrang pagkainis. Naglalaro sa isip ko na gusto ko sana silang sumbatan na bakit nasa Google pa sila, nasa online pa sila. Bakit tumatawag ako, nagte-text ako, walang nagre-reply. Kaya kami nakarating sa lugar nila. Pero hindi ko na ginawa kasi maayos din naman silang kausap at hinarap naman kami ng maayos. Saka wala rin namang mangyayari kung makipagtalo pa ako. Pero meron pa naman kaming isang opsyon sa araw na ito. Ito ay ang puntahan ng regional office ng TESDA na nandito rin sa Laguna. Binigyan naman kami ng instructions kung paano makakarating dun sa opisina at ayon din sa kanila malapit lang naman daw ito. Dediretso lang daw kami, tapos isang kaliwa, tapos isang diretso, tapos kanan. Pagdating doon sa kanan, may matatanaw kaming bundok. Hindi pa daw doon. Basta dire-diretso lang daw kami. At pagdating doon sa dulo, ay may makikita kaming ilog. Yun, hindi pa daw doon yun. Nako, basta sumakay na lang kami ng jeep, bahala na. Hindi ko na rin naman maintindihan yung pinagsasasabi nila kung saan yun. Eto, at matapos ang ilang minutong biyahe, ay lumipat naman kami ng sasakyan. Connecting flight ang tawag dyan. Aba, sosyal ah. Para na rin pala ako ng ibang bansa. Konti na lang, malapit na. Konti na lang at mauubos na ang pasensya ko dito kay Manong. Abay, pambihirang driver ito. Ay, no smoking. Pero sige ang hititbog ah. Napakamalas talaga ng araw na to. At dito pa kami napasakay. Sumakit lalong ulo ko, grabe. Dito pa ako sa likod niya nakaupo. Nako, yung 7,000 taong kinaasaran ko, eto nadagdagan pa ng isa. Ay syempre, ako na lang ang nag-adjust at nakakahiya naman kay Manong. Lumipat na ako dito sa kanan at talaga namang napakasakit sa sentido ng usok. Sumusuot hanggang sa sikmura na walang laman. Hindi pa nasiyahan eh. Talaga namang ang lakas makaasar ng driver na ito. Pumasok pa sa gasolinahan. Napakainit na panahon, gutom na gutom. Nanlalambot ka't nanlalabo ang mata. Ay talaga namang ibang klaseng nilalang ito. Napakamalas talaga ng araw na ito. Antindi mo Manong, tubuan ka sana ng baliti sa puwit. Walang joke ha. Ayun, narating din namin yung opisina. Ay hindi nga muna sana kami kakain dahil gusto muna naming tapusin kung ano yung pakay namin. Kaso hindi na talaga kaya ang gutom. Pero talagang minamalas-malas kami. Lampas na kasi ng alauna ng tanghali ito. Kaya halos wala nang nakadisplay na ulam. Ang natitira mo na lang pamimilian ay kung kakain ka o hindi. At ang masama pa nito ay dadalwa na yung kanin na inabutan namin. Tigisan na lang talaga kami ni Mrs. Sabi ko nga kay nanay, baka meron kahit tutong, pero talagang wala na daw. Wala nang extra rice dahil lampas na nga ito ng alauna. Mabuti nga at may inabutan pa kami.
Yan, nung malas talaga ng araw na ito. Pagkatapos nga namin kumain ay dumiretso na kami sa opisina ng TESDA para makapag-inquire. May nakita naman silang training school, kaso ito ay nasa Cavite. Kaya naisip ko kung magkakabite kami, maigi pa, dumiretso na lang kami sa Maynila. Kita nyo yan mga kabaka, napakainit ano. Pero baliwala yan, mas mainit ang ulo nitong isang ito. Lalabas na ang sungay niyan, konting-konti na lang. Bigla tuloy akong kinabahan. Pag ganyan ang itsura niyan mga kabaka, tatakas na sa katawan niyan yung mabuting espiritu. At pag nagkagayon, papalit naman yung 14 na masasamang espiritu. Nako, delikado tayo dyan mga kabaka. Delikado ang sangkatauhan yan. Kilala ko kasi yan, kahit tanghaling tapat, kaya niyang hatiin ang katawan niyan at bigla na lang lilipad. Kaya naman naisip ko, ay dumaan na rin kami sa SM San Pablo, total malapit na rin naman kami, para naman kahit papano ay makapag-relax. Kaya nung sinabi ko sa kanya ang plano ko, aba, ay biglang umaliwalas ang muka. Natanaw ko bigla ang liwanag para sa kapayapaan ng daigdig. Ayun nga, sumakay na kami ng jeep. Tapos, connecting flight again. This time, taxi naman. Wow, sosyal! Talaga namang sinusubukan ng haba ng pasensya ko eh. Mantakin mong sa dami-dami ng tricycle, ito pa ang nasakyan namin. Napakaingay, parang binabarena ang sentido ko. Pag talaga namang minalas ka, talagang malas eh. Kainaman na yan. Ayan na nga, pagpasok pa lamang ng mall, rumampa na ang asawa kong walang kahilig-hilig magtuturo. Pero bago matapos ang vlog na ito, nais ko munang i-shoutout ang mag-asawang kaibigan namin, ang napakagandang si Ma'am Luz, at ang poging-poging si Sir Florendo Tumakder, na may-ari nitong napakasarap na Al Amir Shawarma na matatagpuan sa mga branches ng SM at maging dito sa Metro Gaisano, Lucena. Wow, baka naman! Shoutout na din po dito sa maganda at mabait ninyong crew sa branch ng SM San Pablo na nalimutan ko ang pangalan. Sorry naman. Kaya naman talaga itong kasama ko. Hindi pa nga ubos yung nasa kamay niya. Magtututuro na naman. Not once, but twice. Nako, malas talaga. Ayan na nga. Nang manumbalik ang lakas ng asawa ko, nagsimula na ang mas matinding dilubyo ng buhay ko. Nagkamali yata ako ng desisyon eh. Maigi pa'y umuwi na kami ng Lucena. Napakamalas talaga. Hindi talaga mapigil. Nako nga, ibang klase. Klaseng iba eh. Napakamalas talaga naman ang araw na ito. Akala mo'y nasa tindahan ng ukay eh. Ito namang sales lady, ang lakas makabatos. Ma'am, ang ganda-ganda po sa inyo yan, ma'am. Bagay-bagay po sa inyo yan. Dapat sa mga ganitong sales lady, inilalagay sa bodega eh. Nabahan talaga ako dito. Kaya naman pumikit ako, tapos tinawag ko lahat ng mga pangalan ng santong naaalala ko. Mga 3,000 rin yun. Kaya lang pagmulat ko, ganito na ang eksena. Mukhang napatagal yung pagpikit ko ah. Napakamalas naman talaga ng araw na ito. Yain na, bawi na lang tayo next life.